sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. China naniniwala na kasalanan ng Pilipinas ang nangyaring harassment sa West Philippine Sea noong weekend. Hataw Balita. Atin ito koalisyon ipinahayag ang planong bumalik ng mas marami sa WPS para tuparin ang kanilang misyon. Hataw Balita. SMNI host Jeffrey Celis at Lorraine Badoy pinalaya na ng House of Representatives. Hataw Balita. Senator Risa Ontiveros iimbitahan ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa investigasyon sa Senado. Hataw Balita. Liderato ni House Speaker Martin Romualdez isusulong ang charter change sa taong 2024. Hataw Balita. At Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. idineklara na bilang special non-working holiday ang December 26. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nanindigan ng China na kasalanan ng Pilipinas ang nangyaring harassment, partikular ang pangbobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard o CCG vessel sa isinagawang resupply mission sa may West Philippine Sea noong weekend. Naniniwala ang China na ang Pilipinas ang siyang nag-uudyok para lalo pang lumala ang tensyon sa may South China Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang Pilipinas anyang sumira sa pangako at tumangging alisin ng BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Makailang ulit na umano silang gumawa ng mga hakbang upang madaan sa maayos na usapan ang issue ng pinagtatalunang teritoryo kaya't nasa Pilipinas na anila ang bola kaugnay sa usapin. Noong linggo, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal na sakop ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Hindi man natuloy ang mother boat ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea, bunsod ng banta. Dahil sa presensya ng Chinese Coast Guard, ipinahayag ng mga ito na handa pa rin silang tuparin ang kanilang misyon na makapaghatid ng regalo sa mga frontliner at mangingisda sa West Philippine Sea. Pag-uusapan pa niya nila kung kailan sila babalik sa WPS pero tiniyak ng Atin Ito Coalition na babalik sila ng mas marami sa WPS. Maasa sila na sa pamamagitan ng kanilang pagsuporta sa caravan, makapaghihikayat sa iba pang Pilipino na manindigan para sa teritoryo ng bansa. Piguman ng grupo na tuluyang mapuntahan ang Lawak Island at madaanan ng Ayungin Shoal, nagtagumpay naman sila para gisingin ang kamalayan ng publiko sa tunay na nangyayari sa WPS. Pakinggan po natin ang pahayag ni Atin Ito Coalition Co-Convenor Rafaela David. So nakita naman natin talagang we're trying to raise awareness din sa ginagawa ng China and get the support of more Filipinos through creative means tsaka yung mga mapayapang paraan ng kampanya. Plano rin ang Atin Ito Coalition na muling magsagawa ng civilian caravan sa summer season sa susunod na taon. So we're hoping to really look at various strategies na we can involve more Filipinos, anumang mga sektor niyan, artist man, business sector, kabataan, fisher folk. So abangan natin yung mga susunod na activities that hopefully will get more fellow Filipinos on board. Hataw Balita. Pinalaya na ng House Committee on Legislative Franchises ang Sunshine Media Network International o SMNI host na sina Jeffrey K. Eric Celis at Lorraine Badoy nitong Martes, December 12. Nangyari ito matapos pagbotohan ng komite na pakawalan na ang dalawa dahil sa humanitarian reasons. Pakinggan po natin si House Committee on Legislative Franchises Chairperson Parañaque 2nd District Representative Gustavo Tambunting. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons na sila po ay kapaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Ka Eric na sila humingi ng paumanhin
sa kanyang ginawa. At nasa committee secretary. At meron naman po siyang comply din po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that, no? Si Celis ay na-cite in contempt bunsod ng paulit-ulit na pagtanggi na isiwalat ang Senate source niya sa umano'y 1.8 billion pesos na halaga ng foreign travels ni House Speaker Martin Romualdez. Kalaunan sinabi nito na nagkamali ang kanyang source, pero sa kanyang paglaya kagabi sinabi ni Celis na nagtatanong lang siya tungkol sa travel fund ni Romualdez at iginit na hindi siya dapat hatulan dahil sa bagay na iyon. Si Baduy naman ay na-cite in contempt dahil sa umano'y pagkakalat niya ng mali at mapanirang impormasyon. Hataw Balita. Hinihintay pa rin ng Department of Justice o DOJ ang formal request mula kay Senator Risa Hontiveros para mag-issue ang kagawaran ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa televangelist na si Apollo Kibuloy. Ito'y matapos himukin ng senador ang DOJ na maglabas ng lookout order kasunod ng isiniwalat nitong mga pang-aabuso umano ni Kibuloy sa mga dating miyembro ng religious group na kanyang pinamumunuan. Bukod dito, ayon kay DOJ Assistant Secretary Miko Clabano, may mga nakabinbin pang apela sa DOJ laban kay Kibuloy. Kabilang narito ang mga kasong libel, rape at qualified trafficking in persons. Kapag naisakatuparan ng issuance ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy, aatasan ng mga immigration officer sa bansa na agad na ipagbigay alam sa Justice Secretary at Prosecutor General sakaling magtangkang umalis sa bansa ang religious leader. Hataw Balita. Inaasahang iimbitahan ng isang mambabatas ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa paparating na investigasyon hinggil sa mga aligasyon ng human trafficking, child at sexual abuse. Sa isang press conference, inihayag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang mga testimonya mula sa dalawang dating miyembro ng organisasyon ni Kibuloy. Ayon sa kanila, sila ay sa pilitang pinagtatrabaho sa murang edad at pinarurusan kapag hindi sapat ang kanilang naireremit na pera. Mayroon ding tinatawag na innermost circle kung saan ang mga babaeng miyembro ay sa pilitang naglilingkod umano sa relihiyosong lider. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya at saka pagmamasahe sa kanya. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Samantala, tinutukoy ng kampo ni Kibuloy ang hakbang ni Hontiveros bilang isang uri ng panlilinlang. Hinamon ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Kibuloy, si Senator Hontiveros na dalhin ang issue sa korte. Ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros ay isang panlilinlang. Siya ay aking hinahamon kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process? Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, panghaharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Hataw Balita. Kahapon, December 12, ni Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos Jr. ang isang umano'y scammer na gumagamit ng kanyang pangalan sa panloloko at pangingikil ng pera sa mga lokal na opisyal. Naaresto ang suspect noong December 7 ng mga tauhan ng Office of the Internal Security ng DILG at Lingayen Police Station sa isang entrapment operation. Sa isang press conference sa Camp Crame, Quezon City kahapon, sinabi ni Secretary Abalos na maraming reklamo ang natatanggap ng kanyang opisina mula sa mga mayor at gobernador hinggil sa ginagawang pagpapanggap at panloloko ng naturang suspect.
Tinatayang nasa 150,000 ang salapi ang nakuha nito sa mga biktima. Sinampahan na ng spoofing ang suspect sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o SIM Registration Act at Identity Theft sa ilalim ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act at ESTAPA. Ang spoofing ay ang pagpapadala ng maling impormasyon tungkol sa pinagmulan ng tawag o text messages na may layuning manloko, makasakit o magnakaw ng anumang halaga. Pinag-iingat din ni Secretary Abalos ang publiko sa mga scammer na gumagamit ng kanyang pangalan sa panloloko. Hataw Balita. Isusulong ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaroon ng charter change sa susunod na taon upang maisulong pa ang pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Representative Romualdez, target maging ligasiya ng Kongreso ang Chacha. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution because I think it's timely that we revisit it. And of course, to make sure that the economic provisions are backed up, we would have to also have a story of continuity in government. So that I'd like you to know that we'll be studying this over the break, and perhaps there might be some initiatives even during the break that would prepare us for the ensuing year, and perhaps what could be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 87th Constitution and make it more attuned and sensitive and responsive to the times. Tatlo ang paraan upang amyendahan ang konstitusyon, kabilang na dito ang Constituent Assembly o CONAS. Dito ang House of Representatives at Senate ang bubuo ng konstitusyon at pagbobotohan ng mga miyembro ng Kongreso. Sa Constitutional Convention o CONCON naman, pag-aahalal ang publiko ng mga kinatawan ng iba't ibang lugar at sektor na babalangkas ng konstitusyon. Samantalang sa People's Initiative, maaaring ang panukalang amendments sa pamamagitan ng petisyon ang hindi bababa sa 12% ng kabuang bilang ng registered voters. Ito ang inisyatibong isinusulong ng liderato ng Kamara kaugnay ng pag-amyenda sa konstitusyon sa usaping pang-ekonomiya. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Hataw Balita. Pinag-iingat ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko laban sa lumalaganap na scam na ginagamit ang emergency employment ng ahensya. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagbabala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa publiko, lalo na sa mga job seeker laban sa scam na ginagamit umano ang Emergency Employment Program ng ahensya. Sa inilabas na pahayag ng DOLE National Capital Region o NCR, isinuwalat ng ahensya ang kaduda-dudang employment hiring scheme na ginagawa ng nagpapakilalang department beneficiaries ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Ayon sa DOLE NCR, sa ilalim na naturang scheme ang job fake hiring scheme, hinihikayat ang sino mang naghahanap ng trabaho na mag-apply sa nasabing programa kung saan babayaran aniya sila ng 800 pesos per day. Ihikayatin nito ang mga aplikante na magpadala ng direct message sa mga recruiter ng direktang mensahe para sa anumang katanungan o magsumite ng aplikasyon ng online. Hinimok din ng DOLE ang publiko na agad na i-report sa kagawaran ng mga gumagawa ng naturang panluloko. Dagdag pa ng DOLE, ang TUPAD program ay isang community-based package assistance na nagbibigay sa mga disadvantaged workers ng pansamantalang trabaho na mula 10 hanggang 70 araw.
Ang sweldo ng isang tupad workers ay base sa minimum wage ng bawat rehiyon kung saan ipinatutupad ang programa ng DOLE. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Ipinaalala ng Bureau of Immigration o BI sa mga empleyado nito na ipinagbabawal ang pagbati ng Merry Christmas sa mga biyahero, lalo na yung mga nakaistasyon sa mga paliparan. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, ito'y dahil sa konotasyon na kapag binati ng immigration officer ang pasahero ng Merry Christmas ay nanghihingi ito ng regalo. Subalit, kapag hindi anya maiiwasan na bumati ng gayon, lalo na kapag ang pasahero ang unang nagsabi ng Merry Christmas, ang sitwasyon, intensyon at pamamaraan ng pagbati ng immigration officer, gayon ang pagbabasehan kung ikokonsidera ito ng BI. Babala naman ni Tansingco, hindi nila palalagpasin ang kanilang mga empleyado na tahasang manghihingi ng regalo mula sa mga pasahero. Hataw Balita. Inabisuhan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang publiko, partikular ang mga motorista at commuter na asahan na ang lalo pang pagbigat ng trapiko habang papalapit ang holiday rush. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, bumagal sa 16 km per hour ang average speed sa may southbound lane ng EDSA mula sa dating 17 km per hour, habang nasa 19 km per hour naman ang northbound lane. Ayon pa sa MMDA, asahan na ang mas matinding traffic ngayong darating na Biyernes kung saan matataon ang Payday Friday ang December 15 at last-minute shopping naman pagsapit ng December 22. Sa ngayon ay nagpatupad na ng no late, no absent policy ang MMDA sa lahat ng kanilang traffic law enforcers upang makatulong sa pagsasaayos ng trapiko sa Metro Manila. Hataw Balita. Idineklara na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang special non-working holiday ang December 26. Layo ng nasabing deklarasyon na mas mapahaba ng isang araw ang long weekend dahil papatak sa Lunes ang December 25. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito, mas magkakaroon ng panahon ng bawat pamilyang Pilipino na magsama-sama at mas mapatibay ang kanilang relasyon. Mas mapapalakas din anya nito ang domestic tourism na magbibigay ng malaking kita sa sektor ng turismo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inatasan naman ito ang Department of Labor and Employment na magpalabas ng sirkular upang maipatupad ang naturang proklamasyon sa private sector. Hataw Balita. Oy, magandang balita po para sa ating mga kaibigan na government employees dahil makatatanggap ng one-time service recognition ang mga empleyado ng pamahalaan na nasa Executive Department. Batay po sa Administrative Order No. 12, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng one-time service recognition na hindi bababa sa 20,000 pesos. Kabilang sa mga makatatanggap ng nasabing incentive ang mga civilian personnel ng national government agencies, kasama ang mga nasa state universities at colleges at government-owned or controlled corporations na may posisyong regular, kontraktual o kaswal. Kasama rin sa makakakuha nito ang military personnel ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Department of National Defense at mga uniformed personnel ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority ng Department of Environment and Natural Resources. Ang nasabing incentive ay bilang reward sa mahalagang kontribusyon ng mga empleyado ng gobyerno sa mga programa ng pamahalaan. Hataw Balita. Mahigit 68,000 mga mag-aaral at mga magulang ang naging benepisyaryo sa pilot implementation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Reading Program. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nasa 68,542 nahihirapan at hindi makabasa elementary learners
college student at mga magulang ang benepisyaro ng pilot implementation ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa pamamagitan ng mga trained college student, inasistihan ang nasa kabuang 31,234 na nahihirapan at hindi makabasa na elementary learner at nasa 31,207 na mga parent at guardian. Sa ilalim na nasabing programa, ang mga mag-aaral sa elementarya ay sinasailalim sa reading sessions habang ang kanilang mga magulang at guardians naman ay sinanay na maging nanay-tatay teachers na nakabatay sa DSWD tutoring program. Tumanggap ng cash assistance ang bawat magulang at guardians na nagkakahalaga ng 235 pesos per day sa loob ng 20 araw. Sa pamamagitan ito ng paghahanda ng materials para sa learning and reading sessions sa pagtuwang sa mga learner pagkatapos ng reading sessions at assignment. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs, Irene Dumalo, nagsilbi rin sa 6,101 college students mula 2nd hanggang 4th year level ang tutoring program ng DSWD sa mga piling universidad at kolehiyo, gayon din sa institusyon na pinatatakbo ng mga local government unit sa Manila. Nabibilang ang mga naturang estudyante sa mga pamilyang mababa ang kinikita na tinuturuan para maging isang tutor at youth development worker o YDW. Ang isang student tutor ay nagbibigay ng reading sessions sa mga hirap sa pagbasa at non-reader elementary learners, samantala ang YDW ay nagsasagawa naman ng nanay-tatay sessions para sa mga magulang at guardians. Kapalit naman ng tutoring at learning sessions ng mga tutor at YDW, makatatanggap ang mga ito ng cash for work na nagkakahalaga ng 610 pesos per session. Ang Tara Basa tutoring program ng DSWD ay isang reformative educational assistance na nakalilikha ng ecosystem of learning kung saan nahanda mga college student na may kapasidad at idinedeploy bilang tutors na makapagtuturo sa mga mahihirap at hirap sa pagbasa sa elementarya at sa youth development workers naman sa pagsasagawa ng nanay-tatay sessions. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hataw Balita Pilipinas. Ipinagutos na ng Philippine National Police na maghigpit sa seguridad sa mga bus at transport terminal sa bansa. Busod ito ng nangyari kamakailan na shooting incident sa loob ng pampaserong bus na ikinasawi ng isang mag-live-in partner sa Nueva Ecija. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Maghigpit na lalo na sa seguridad sa mga terminal ng bus at transport terminal sa bansa ang Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo, itong ipinag-utos sa kanila ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na ipatupad na ang transport terminal security lalo na sa mga bus terminal. Layo nito na wag nang maulit ang nangyaring krimen sa Karanglan, Nueva Ecija noong November 15 kung saan pinagbabaril ng 2 armadong salarin ang mag-live-in partner na nakaupo sa loob ng isang pampaserong bus at saka tumakas. Ayon sa pambansang pulisya, nakikipag-ugnay na rin sila sa mga kumpanya at security agencies ng mga bus terminal, maging sa mga port passenger terminal at paliparan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na't malapit na ang holiday season. At kasama na rin dyan sa instruction niya yung deployment ng ating mga EDPs o yung mga explosive detection dogs. So palalakasin natin yung security doon sa mga terminal. Kinausap na rin natin yung mga security management, pati yung mga force multipliers natin, including yung mga security guards. Para doon pa lamang sa terminal ay ma-check na yung mga taong sumasakay sa mga buses natin, pati yung kanilang mga bagahe. Nais ding mangyari ng PNP na maipatupad sa bansa ang paglalagay ng point-to-point na lugar kung saan pwedeng doon na magbaba at magsakay ng pasahero, bukod anila ito sa regular na bus terminal. Makabubuti anila ito para wag nang maulit ang bus shooting incident sa Nueva Ecija.
kung saan sa daan pinasakay ng driver ng bus ang pasahero na 2 gunman na bumaril sa mag-live-in partner. So dito sa particular dito sa incident na ito, yung ating mga gunmen ay hindi sumakay sa terminal. Kung mapansin nyo, inabangan sila, they attempted at least twice to ride the bus, but hindi nga sila nakasakay nung una, but nilagpasan nila itong bus at doon sila sumakay. So one of the recommendation na we are being considered in coordination and consultation with the bus management is magkaroon na lamang ng point-to-point. Wala nang pick-up along the highway kasi especially in this particular case, hindi sila sa terminal sumakay. Nananawagan naman ang PNP sa publiko na panatilihin ang ibayong pag-iingat, ugaliing magmasid sa paligid kahit sa loob ng bus at kung may kahina-hinalang kilos ay agad itong ipagbigay alam sa kinaukulan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Mabot na sa halos 20,000 individual o mahigit kumulang 600 pamilya ang naapektuhan matapos maitala ang pinakamalaking sunog na nangyari sa kasaysayan ng Lapu-Lapu City sa lalawigan ng Cebu. Nagsimula ang naturang insidente bandang tanghali nitong Martes, December 12. Kasama sa nasunog ang Sitio Santa Maria at Sitio Seaside na bahagi ng Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Dagdag pa ng mga otoridad na apektuhan din ng sunog ang isang bahagi ng Pusok Elementary School. Idineklara ang fire out ang sunog pasado alas 3 na ng hapon. Kasalukuyan pa nagpapatuloy ang investigasyon at inaalam pa ng mga otoridad ang ibang detalye tungkol sa nangyaring sunog. Nagsagawa naman ng profiling sa mga biktima ng sunog ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 kung saan nagkaroon ng assessment sa sitwasyon ng mga apektadong individual at aktwal na status ng bawat pamilya. Hataw Balita. 3,000 opisyal at mga empleyado ng Negros Occidental Provincial Government ang isinailalim sa mandatory drug test noong Lunes at kahapon December 11 at 12. Kasama sa mga sumailalim sa pagsusuri sina Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer at ang mga sangguniang panlalawigang member. Isinagawa ang 2 araw na drug testing upang matiyak na walang government employee na gumagamit ng iligal na droga at mapanatiling drug-free workplace ang kanilang kapitolyo. Ang mga magpopositibo sa nasabing test ay maaaring matanggal sa trabaho o isailalim sa rehabilitasyon. Mga empleyado naman ng mga government hospital ang isasalang sa drug test sa darating na Biyernes, December 15. Hataw Balita. Lumago ang ekonomiya ng probinsya ng Masbate na pumalo sa 7.3% sa gross domestic product kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumagsak naman sa negative 5.1% ang lalawigan sa larangan ng agriculture, forestry at fishing industry batay sa isinagawang provincial product accounts ng Philippine Statistics Authority. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng Provincial Product Accounts ang Philippine Statistics Authority o PSA nitong araw ng Lunes, December 11 sa Gages Hotel sa Himumuro, Tugbo, Masbate City. Batay sa datos ng ahensya, lumago ng 7.3% ang economic performance ng Masbate sa taong 2022 na katumbas ng halaga ng Gross Domestic Product o GDP na nagkakahalaga ng 80.18 billion pesos. Mataas ito kumpara sa 4% na naitala noong nakaraang mga taon na umabot lamang sa 74.74 billion pesos, partikular noong taong 2021. Sa 16 na production industries kabilang sa naging fastest growing industries ay ang construction na pumalo sa 33.4%, transportation and storage na mayroong 25.5% at information and communications na may 17.1%. Samantala, bumagsak naman sa negative 5.1% o umabot lamang sa 14.44 billion pesos ang GDP ng agrikultura, forestry at pangisdaan. Ayon kay PSA Regional Director Cynthia Perdiz, ginagawang provincial product accounts upang magkaroon ng adjustments ang pagkaplano ng mga local government upang mapaigi ang ekonomiya ng bawat probinsya.
So this is the very first time that we were able to generate itong provincial product account, and sabi nga natin, ito yung magbibigay ng basihan para makita natin kung anong economic performance ng isang probinsya, plus makakabigay po ito ng guidance sa mga planners kung ano dapat yung i-address, no, sa mga susunod na darating na panahon, because makikita nila kung ano yung industriya na malakas, arin din yung industriya na medyo nag-lie low, and kung ano yung mga interventions na dapat gawin. Indikasyon din ito kung paano kikilos ang lokal na pamahalaan, kung paano mapapalakas ang mahinang aspeto gaya ng agrikultura, forestry at pangisdaan sa Masbate. May inilalatag namang plano ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR upang mapalakas ang pangisdaan sa isla ng Masbate, lalo na't napaliligiran ng karagatan ang buong lalawigan. Siguro po para mapataas yung produksyon ng pangisdaan po natin dito is siguro po palakasin natin yung implementasyon ng batas natin pandagat po, no? And then close coordination po sa ating mga munisipyo, no, po sa LGU level para makuha natin yung mga data na kailangan natin na maisama siya sa produksyon ng pangkalahatan ng probinsya po ng Masbate. Ang ahensya po namin ay tinitingnan yung paglalagay po ng legislated hatchery po dito sa probinsya ng Masbate po. Ito po ay makakadagdag po ng produksyon ng mga milk fish po natin or other fishery na products na pwede pong makatulong po sa ating mga aquaculture. Sa ilalim ng Republic Act No. 10625 o ang Philippine Statistical Act of 2023, ang PSA ang siyang inatasan na mag-compile ng macroeconomic accounts at indicators sa national at subnational level. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Patuloy na tinatapos ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ang pagtatayo ng mga river wall at floodgate malapit sa mga coastal area sa lalawigan. Layo nitong mapigilan ang posibleng pagbaha ng karaniwang idinudulot ng bagyo at mga pag-ulan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Tuloy-tuloy na ngayon ang pagtapos sa ginagawang mga river walls sa mga ilog sa lalawigan ng Bulacan, pangunahin na sa unang distrito nito. Kalinsabay nito, pinapaluwagan at tinuhukay na rin ang mga ilog malapit sa mga coastal area, kabilang na ang mga bayan ng Malolos, Balagtas, Bulacan, Hagunoy at Kalumpit. Ayon kay Atty. Danny Domingo, kinatawa ng unang distrito ng lalawigan, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga municipal mayor at Department of Public Works and Highways para mapabilis ang proyekto upang mapigilan ang epekto ng pagtaas ng tubig baha sa mga nasabing lugar. Yun po ay revetment po ang tawag noon. Para po makontrol po natin yung pag-apaw ng ilog, makontrol po natin yung pagpasok ng high tide sa kalupaan na kung saan ang tubig po kasi ay unang naiipon po yan sa ilog. Pag hindi na po kaya, umaapaw po yan. Ang kagandahan din ito, kapag nahukay na ang mga ilog ay malilinis na at mahahakot pati ang mga basura. Malaking bagay din ang river wall at floodgate para mapigilan ang high tide sa mga coastal area. Makapaglagay ng pumping station. Pag po yun ay nalinis, napalalim, na itaas ang river wall, mas marami pong tubig ang malalagay at mas makokontrol po natin yung pagtapon ng tubig para bumaha sa mga kalupaan. Pagka po naman high tide, kung may floodgates, yun po ay pwede nating isara at para po makalabas naman ng tubig palabas ng dagat, pwede po nating buhayin yung pumping station natin para itapon ng tubig papuntang dagat. Samantala, malaking bagay din naman sa bawat barangay ang paglalagay ng automatic at manual flood detector siren na magsisilbing weather forecast sakaling may paparating na sama ng panahon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita.
Natagpuan sa dalampasigan ng mga residente ng barangay Kawit Manito Albay ang isang malaking green sea turtle bandang umaga nitong Martes, December 12. May haba na nasa 93 cm at lapad na 83 cm ang naturang pawikan. Sa post ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Bayan ng Manito, inihayag na posible anyang na-stranded ang naturang pawikan kaya ito namataan sa nasabing dalampasigan. Sa pinakabagong ulat ng Manito MENRO sa social media, sinabi nila na pinakawalan na rin sa karagatan ng naturang pawikan ng mga mangingisda na nagulat at nagligtas sa green sea turtle kasama ang kanyang anak bandang 1:54 ng hapon nitong Martes. Hataw Balita. Pinagkaguluhan ng mga residente ang nahuli na dambuhalang isda na lapu-lapu o Goliath giant grouper na may bigat na tinatayang mahigit sa 163 kilos sa San Andres, Catanduanes. Si Lea Tanyon humahataw. Hataw Balita. Nagulat ang mga residente sa malaking isda o mas kilala sa tawag ng baraka sa Bicol o lapu-lapu sa Tagalog na tinatayang nasa mahigit 163 kilos ang bigat na nahuli sa barangay Cabcab San Andres, Catanduanes, kamakailan. 7 katao nagbuhat upang maiakyat lamang ang nasabing dambuhalang isda sa pantalan. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga nakahuli sa naturang isda na sina Joey Habana, 30 anyos at Jomel Tapar, 22 anyos na parehong nakatira sa nasabing barangay. Hindi namin nakalain na makakaya ng ganitong kalit na nylon yung aabot ng gano'ng kalaking isda. Kang di kayo taas ng sira, ang una kumating na alos na sobrang sarang oras na nakuha. Kang ayaon na sa kang nailing min ng sira, sobrang kaumukan ko, nakaluwa patakot na sa pagkakataon nito ngayon sa kang kada kulang sila talaga. Ayon sa kwento ni Joey, pauwi na sana sila sa Dakong 5:00 ng umaga nitong December 8 sa pagitan ng Camarines Sur at ng San Andres, Catanduanes. Dahil sa oras na iyon, madalas wala na silang nahuling isda hanggang sa mapag-isip nila na paubusin na lamang ang kanilang dalang pamain na turay. Bago sila umuwi, nang biglang may naramdaman sila na may kumagat na sa kanilang pain. Umabot ng halos 1 oras ang kanilang pakikipagbunos sa isda para lamang makuha ang inaakalang pating. Nang magawa na nila itong madala, ay agad naman itong kinatay upang maibenta sa halagang 150 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga eksperto, ang buhay ng Goliath grouper ay umaabot sa 50 years at umihigit pa sa 100 years old. Lumalaki naman ang nasabing isda ng hanggang 800 pounds o 360 kilos. Mga alimango at mga isdang maliliit ang madalas na kinakain ng mga iyan. Mukhang higante at nakakatakot man ang Goliath grouper, espesyal ang presensya ng ganitong nilalang at nakatutulong ng malaki sa ating ecosystem at sa karagatan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tanyon, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy po na umiihip ang malakas na northeast monsoon o ramihan dito sa malaking bahagi ng Luzon, habang ang easterly naman o yung hangin galing Pacific Ocean ay siya nagdadala pa rin po ng mainit na panahon in many areas of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Bagamat wala po tayong nakikita na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa Friday, patuloy nating minomonitor yung cloud cluster or kumpul ng ulap po dito sa may Central Pacific Ocean. Patuloy kasi itong lumalapit sa ating kalupaan at hindi rin natin inaalis yung chance na maging low pressure area po ito sa susunod na 24 oras. Itong low pressure area, weather disturbance po na ito ay posibleng pumasok din ng ating Philippine Area of Responsibility over the weekend, maring Sabado or Linggo, at magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao early next week. Kaya patuloy po natin itong mamonitor at lagi po magantabay sa ating mga updates. Dahil po sa amihan, meron pa rin tayong maalon na karagatan sa malaking baybayin po ng Northern Luzon,
kung saan hanggang 3 metro ang taas ng mga pag-alon. Delikado po ito sa ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Posible rin po by tomorrow magiging maalon na rin sa silangang baybayin pa ng Central, Southern Luzon at Visayas. Dulot din po yan ng northeast monsoon. Habang pagsapit naman po ng susunod na linggo, maaaring as early as Saturday evening ay magkaroon tayo ng gale warning sa malaking baybayin po ng Northern Luzon pa rin dahil sa panibagong bugso ng northeast monsoon na maaaring mas malakas. Ang sunrise ay 6:12 in the morning at ang sunset po natin ay 5:28 pa rin ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, itinanghal bilang pinakamahusay sa lahat ng major units ng Philippine Army sa buong bansa ang 5th Infantry Division sa pagiging disiplinado at sa pagpapatupad ng dekalidad na serbisyo. Sa isinagawang Annual General Inspection 2023, nanguna ang 5th ID na nakakuha ng 94.5% na grado, kung saan tinalo nito ang 6th ID na nakakuha naman ng gradong 94.2% at ang 4th ID na mayroong 93.9% na grado. Nabatid na nakita umano sa 5th ID ang mabisang pagpapatupad at paggamit sa resources ng pamahalaan maging ang maayos na pamumuno ng mga opisyal ng dibisyon. Labis naman ang pasasalamat ang pamunuan ng 5th ID kung saan tiniyak pa ni Commander Major General Audrey Pasha na lalo pang paigtingin ang kanilang pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo hindi lamang sa kanilang mga kasamahan kundi maging sa bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Isang sukatan ang Annual General Inspection para malaman kung naisa katuparan ng mga unit ng organisasyon ang kanya-kanyang misyon gamit ang maayos at legalidad na proseso at sistema. Hataw Balita. At sa atin namang shout out, ayan, sa Facebook, ang mga taga-subaybay po natin, ang ilan dyan, si John Rainier Ansunes, Marcus Aurelius Rogelio Patinga. Sa YouTube naman, nandyan sila Elena Yang, Emma Chikuhara, Alfredo Abuda, Ligaya Alnas, at saka sila Louie Lipanya. Ayan. At sa mga opisyales, dyan sa lokal ng Kalamba, Laguna. Ayan, shoutout po sa inyo. At siyempre sa lahat po ng sumubaybay po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 350 at sa UNTV 37. At sa nagpapatuloy na mass indoctrination naman ng MCGI, Day 8 na po tayo. Mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 147 talatang 11. Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. At yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo,
Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad, 13:50. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.